Hello again, ganda kachika live! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Mga fans ni Miss Catherine Bernardo at fans po ni Miss Sara Geronimo nagtalakan sa social media. Marami nga pong fans ni Miss Sara Geronimo na umaasa na ang Popstar Royalty ang isa sa mga 4 powerful judges ng Pilipinas Got Talent Season 7. Mas bagay nga raw po si Miss Sara as talent search judge kaysa kay Miss Catherine Bernardo. Actually, nagtalunan nga po ang Popstar at ilang followers ni Miss Catherine Bernardo sa X. Marami nga pong nagsasabi na na-miss daw po ng mga fans ang misis ni Mateo de Cuccelli na matagal-tagal na rin hindi napapanood sa isang TV show. Alam naman ng Popstar nakagustuhan naman ni Sara ang hindi maging aktibo sa TV at maging sa pelikula. Sa katunayan nga po, marami na ang project ang tinanggihan niya at gusto niya talagang mag-concentrate na lang muna sa pagiging Mrs. Cuccelli. Although madalas pa rin naman siyang mag-concert sa loob at labas ng bansa. Actually, pareho namang pasok sina Miss Sara at Miss Catherine Bernardo sa requirements ng Film Monthly na siyang producer at may-ari ng Global Got Talent franchise show dahil pareho silang superstar at mayroong millions of fans worldwide. Kaya nga po hiling po ng mga ibang netizen na sana tigilan na po ang pagtatalunan ng dalawang panig. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Tinilduhan na nga po ni Mr. Mark Heras ang isyong nagugnay sa kanila ng singer na si Jojo Mendez. Ito ay matapos silang pag-usapan dahil sa sorpresang pagsipot ni Mr. Mark sa album launch ng singer na binansagang The Revival King. Binigyan ng mali siya ang pagdating ni Mr. Mark at ang pagbibigay niya ng bulaklak kay Jojo habang kinakanta nito ang bagong single niya Nandito Lang Ako sa media conference na ginanap na sa isang restaurant sa Quezon City noong February 17, 2025. Nauna na nga pong pinabulaan ni Mr. Jojo ang manisyosyong issue na nagugat na makita sila magkasama sa isang Asino Hotel sa Parañaque City noong February 5, 2025. Ayon nga po kay Jojo, nang usisain tungkol dito, siguro kung makita niyo si Mark, pwede niyo siyang tanungin. Hindi na nga po nagkaroon ng oportunidad na ang mga press na marinig ang panig ni Mr. Mike dahil umalis kagad nito matapos bigyan ng bulaklak itong si Mr. Jojo. Tumanggi na rin po magsalita si Mr. Jojo nang biglang sumama ang kanyang pakiramdam sa MediaCon. Sa panayam nga po ni MJ Marfares sa TV5 kay Mark sa story conference ng horror film na Tag-Ulan noong Monday po, February 24, tinapos ng aktor ang issue tungkol sa kanila ni Jojo. Paliwanag nga po, baka kasi nakakalimutan nila na I was raised by gay parents so hindi, kumbaga kung sa kanila parang malaswa, sa akin hindi. Hindi siya masamang tingnan kasi pinalaki ako ng gay parents. So magaling at malaki ang respeto ko sa mga kapwa LGBTQ. Pareho nang pumanaw ang adoptive parents ni Mark na sina Claudio Heras Jr., Daddy John, at Hermy Ginaldo Santos, Tito Hermy. Pumanaw si Daddy John noong 2014 at si Tito Hermy ay pumanaw noong 2016. Pinagtatawanan na nga lang po ni Mr. Mark ang mga sunod-sunod na kontrobersya ang kinakasangpuntan nito. Pero siya ang higit na nakikinabang dahil dumami ang mga trabaho niya mula ng pagpistahan ang balita tungkol sa kanyang pagtatanghal sa isang gay bar. Saad nga po ni Mr. Mark, yung mga tao na parang nagpapalaki sa issue, thank you, ang dami kong trabaho. Yung mga nagbabash, actually 21 years na ako sa showbiz, so wala nang epekto sa akin yon. Kumbaga, kung ako mismo, hindi ko na binabasa o hindi ko na pinapanood yung video o kung anuman. Yung asawa ko po yung actually nagbabasa. Sabi ko, wag mo nang basahin, wag ka nang mag-aksaya ng oras actually. Nakatuon ngayon ang pansin ni Mark sa bahay na pinapagawa nila ng kanyang misis na si Nicole Danesa na nakatakdang magsilang sa kanilang anak na babae sa June 2025. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Miss Kim Chiu, may nakakatawang revelasyon si Miss Kim Chiu. Sabi nga po ni Miss Kim Chiu, hindi niya raw po naranasan ang ghosting. Ito ang sinabi ng actress nang tanungin sa press ko ng pelikulang My Love Will Make You Disappear noong February 19, 2025. Hindi ko lang po sure kung ito po ay napanood niyo pero nakakatawa po yung interview po talaga ni Miss Kim Chiu at Mr. Paolo Abilino sa press ko na po yun.
Hindi ako na-ghosting, nagpaalam naman sila ng maayos. Ito po ang natatawang sagot ni Miss Kim Shu. Inasal kasi si Miss Kim ng co-star na si Wilma Dasen na okay lang yan girl. Okay lang na mag-ghosting dahil base sa personal na karanasan nga po ni Miss Wilma, kung hindi raw siya na-ghost ng dalawa niyang ex-boyfriend ay hindi nito makikilala ang kanyang last love. Ngunit, nilinaw nga po ni Miss Kim na may closure siya sa mga dating karelasyon. Nagbibirong hirit nga po ni Miss Kim, sabi nila, Kim, alis na kami, ha ha ha. Sabi naman ni Wilma, buti nga sa'yo, nagpaalam sa akin, the end. Nagpaalam naman sila sa akin, ulit pa ni Miss Kim. Hindi na pinangalanan ni Kim, pero hindi na kaila sa publiko na ang mga nakarelasyon niya ay ang mga aktor na sina Mr. Sian Lim at Mr. Gerald Anderson. Naging magkasintahan nga po sina Kim at Sian mula noong 2012-2023 habang sina Kim at Gerald ay mula 2006 to 2010. Naniniwala naman daw itong si Miss Kim na rejection is redirection. Panunukso sa kanya, redirection 2. Nagmuwestra si Kim na puwaring magtuturo kung kanino siya mariredirect pero hindi niya tinuloy ang tinuro ang leading man na si Paulo Avellino, kundi tumuro sa ang dalaga sa ibang direksyon. Sumunod na tanong nga po kay Miss Kim ay kung bakit hindi dapat sumuko sa pag-ibig. Sinagot muna ni Kim ang komento ng vlogger na tanong na very experienced na siya sa pag-ibig. Grabe naman yung sobrang experience na. Ilan lang naman jowa ko, dalawa lang sila. Walang comparison paglilinaw ni Miss Kim. Paliwanag niya kasi love naman ay isang bagay na nararamdaman natin, di siya nabibili. Kahit sobrang trabaho mo, kahit sobrang mabait kang tao, di naman siya kusang binibigay, ini-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin. Pag nagmahal tayo, masaya tayo. Pag nagmahal tayo, malungkot tayo. Madaming binibigay sa atin ang emosyon that make us human. Hindi lang dapat sukuan ng love, huwag mag-close ng door. Dahil hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas o malay nyo katabi nyo lang siya, charot. Katabi nga po ni Miss Kim noong oras na yon ang leading man niyan si Paulo Avellino. May isang punto sa press corps na nagbahagi niya si Miss Kim sa kanyang pananaw tungkol sa hangganan niyang pagdating sa pag-ibig. Payo nga na po ni Miss Kim Shu, syempre pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi tatanga-tanga ka na lang, di ba? Pag niloko ka, iwan mo na kasi priorities yourself, self-love muna. Sabi nga nila, kung di mo mahal ang sarili mo, hahayaan mo ng paulit-ulit kang sinasaktan. So that's it for today's video. Sana po nagustuhan niyo po ang topic natin for today's. Maraming salamat po. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget